Amen. Good morning to everyone. Salamat po sa privilege na ibinigay sa akin ng ating head pastor, founding pastor, Pastor Boyet, na makapagbahagi ako ng salita ng Diyos sa araw na ito. So, nung binigay niya sa akin yung schedule na to, sabi nga, dapat focus sa birthday. Pero dahil meron din akong preaching engagement dun sa church ko, mahirap magawa ng dalawang mensahe sa isang araw. So, pinagsama ko na ang mensahe na to, ito na rin yung wish ko. Hindi lang kay Pastor Elvin, kundi sa bawat mananampalataya na makakapakinig at makakapanood ng mensahe na to, nawa ay hindi lang mapakinggan, sabi nga sa Aklat ng Santiago, hindi lang natin sabi, kung ating pinakikinggan lamang at hindi isinasagawa, ay dinadaya lang natin ang ating sarili. So tayo po, as we hear, as we listen to the words of God, ay mas lalo nating namnamin at lalo nating pakinabangan ang mensahe na idudulot nito sa atin. At sa Barte Subdivision po, sa amin, sa Jesus the Mediator sa Barte Church, ay nakapokus po kami ngayon sa month of revival. So, kaya binigyan ko po ng tema, yung mensahe ko na draw near to God. So, pag sinabi pong draw near to God, ano po ba ang mas madaling pumasok sa isip nyo nung narinig nyo yung word na draw near? So, sabihin po ay mapalapit, to get closer, to go deeper, to have intimate relationship with the Lord. Amen? So, sa haba ng ating quarantine time, marami talaga ang kumuha ng atensyon ninyo. Natin. Amen? Maaring kinuha ang atensyon nyo sa takot. Maaring nakuha yung atensyon nyo sa mga movies. Sa dami ng movie na uubusin nyo sa bahay nyo. Sa dami ng pwedeng mapanood. Sa dami ng issue na bakit sinara ang ABS-CBN. There's a lot of mixed emotion in our lives na kamusta naman yung relationship natin sa Lord. Amen? So yun po yung bibigyan natin ng diin ngayong araw na sa ating mga birthday celebrant, ito po yung pinaka-wish ko sa inyo, to draw near to God. Amen? Inanyayaan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at basahin po natin ang ating text. Nasanay talaga ako ng ganun. Ito po yung gusto kong bigyan ng highlights. Sa James chapter 4, verse 8, sabay-sabay po natin basahin. Draw near to God, and He will draw near to you. So, tayo pong lahat ay pumikit at dumako sa maikling pananalangin. Our Heavenly Father, we thank you, we give you honor, we give you praise, Lord God, for this wonderful day. Let your name be lifted up in our midst as you speak before us, dwell before us, Lord God. Let your Holy Spirit move in our midst, Lord God. We invite you to move in our midst, Lord God. Ikaw ang nakakakilala, Panginoon, sa aming lahat. Sino kami sa iyong harapan ngayon. And as we approach your throne, O Lord God, we want to draw near before you and let your word be speak before us, Lord God, na aming maranasan, magkaroon ng rema, ng kapangyarihan ng bawat salita na maririnig ng bawat isa. Ikaw nga po ang maluwalhati, mapapurihan sa aming mga buhay. Kung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan, sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan, so draw near to God and He will draw near to you. So mahalaga po na tayo ay lumapit sa Panginoon. At paano mangyayari o ano ang pwedeng mangyari kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon? Ano bang pwedeng mangyari? To simplify, para mas lalo nating ma-figure out, kapag ka tayo po ay lumalapit sa tao,
Ano ang pwedeng mangyari kapag lumapit ka, halimbawa may problema ka, lumapit ka sa general, may problema ka sa sasakyan, nahuli ka, may backer ka, may general kang kilala, may kernel kang kilala, anong nangyayari sa iyo? Ang tendency, yumabang ka kasi may backer ka. Amen? Huwag mo akong huli-huli, may kilala akong general. Yan. Ang tendency ng tao, kapag meron siyang matatakbuhan, tumataas ang ere. Nagiging boastful siya. Amen? Kapag sa fraternity, nung high school time namin, high school days, kapag may fraternity ka, nakatingala talagang ganyan. Talagang walang pwedeng gumalaw sa akin. Bakit? Kaya alam mo, may grupo ka eh. Pag wala na, wala na. Yun ang ibang-iba talaga. Lalo na kapag lumalapit tayo sa tao na alam natin tutulong sa atin, parang confident ka. And ang cost nito, hindi natin namamalayan, nagiging tumataas yung carry natin. Amen? So sabi nga yung parang illustration yung langaw nakapatong lang sa kalabaw, kala niya kalabaw na siya. Yan. Yan yung madalas na nagiging illustration yan. Na hindi na natin nakikilala yung sarili natin kapag meron tayong sinasandalan. Kala natin ganun na din tayo. Very different kapag tayo ay lumapit sa Panginoon. Ano po nangyayari? Ito nga sabi ko nga Yan. Unang-unang ituturo sa atin as we draw near to God, yan, sabi, He teaches us to be humble and grateful. Pag lumapit tayo sa Panginoon, unang-unang mararanasan mo bilang mananampalataya is to become humble. Amen. Sabi po diyan sa Luke chapter 10, kung babasahin niyo po yung buong Luke chapter 10, hindi ko na po babanhayin ang buong kwento dahil naririnig naman na natin, naaral na natin before. Sabi yan, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Natatandaan niyo po ba yung wordings na yan? Yan po, si Mary, hindi po yan yung nanay ni Jesus Christ. Yan po yung kapatid ni Lazaro and Martha. Si Martha, kung natatandaan niyo po yung kwento, Martha, masyado kang abala. Yan, ito po yun. At dahil sa kabisihan, dahil sa gusto niyang i-please yung bisita, masyado siyang nagiging abala. The same with us. Isipin niyo, kung ang bisita mo ay ang Panginoong Yesus, sino ang kasama niya kapag siya ay nag-evangelize o humahayo? Sino-sino po ba kasama niya? Ata. Isang basketball team. 12 disciples Ang dami. Diba? Kung ikaw yung may bahay at bibisita si Jesus at ang kanyang basketball team, yung 12 disciple, anong mararamdaman mo? Siyempre talaga magkakrampot ka, talagang magmamadali ka na magagawin ito. Yan. So, we are tend to be more busy to please them, to accommodate them. Yan. So, pero, may kakaibang nangyari. Ang sabi diyan, she had a sister called Mary who sat at Lord's feet listening to what He said. Ito po yung gusto kong makita natin. We are so busy doing what we want. Marami tayong ginagawa na gusto natin. Lalo na kapag kayong may birthday, asawa mo, girlfriend mo, bibili ka, tapos ibibigay mo sa kanya. Ang problema, yung binigay mo, di niya gusto. Ano mararamdaman mo? Yung t-shirt na binigay mo, lumipas na ang 6 na buwan ng 1 taon, hindi sinuot. Ang sakit naman, no? Bakit? Kasi nga, hindi niya gusto yung binigay mo.
Sabi nyo, ang grateful naman ito. Binigyan na, ayaw pa. Hindi. Ang gusto kong makita natin, yung gusto mong gawin, ano ba yung gusto niya? O ano yung gusto mo? At kapag ka ang pinag-usapan ay ang Panginoon, di ba? Katulad po sa akin kasi, isang beses, ako po kasi mapili ako sa damit. Pag nagustuhan ng mata ko, yun na yun. Halos sa isang linggo, 3 beses ko isusuot yun. Isang beses bumili si Sister Rochelle ng damit. Nasuya siya sa akin. Kasi hindi ko talaga sinusuot. Bakit? Hindi bagay. Pangalawa, hindi ko gusto yung kulay. Di ba? So, tayo po, if we really want to please, if we really want to know dun sa kung ano yung magpapasaya sa Kanya, magpapaligaya sa Kanya, you should listen. You should know what He wants. Amen. Totoo po ba yun? Pwede ba? Katulad nung ginawa ni Martha, may masama ba na maging busy ka? May masama ba na entertainin mo ang bisita mo? Wala pong masama dun eh. Pero, ang ginawa ni Mary, umupo sa paanan ng ating Panginoon at nakinig. Kung babasahin niyo po yung Luke chapter 10 na yan, kaduluduluhan, ang sabi ng Panginoon, pinili ni Maria kung ano ang mas mainam at hindi mawawala, hindi kukunin sa Kanya. Amen? Ano ba yung mas mahalaga sa Panginoon na hindi kukunin? Na merong eternal value. Yung pinag-aralan natin last month, yung tinatawag na glimpse of eternity, ay, ano ba yung mahalaga sa Panginoon? Unang-unang pinakamahalaga ay ikaw, yung kaluluwa mo. What shall profit a man if he gains the whole world, but he loses his one and only soul? Mahalaga ka sa Panginoon eh. Kaya gusto ng Panginoon na na mairegalo sa iyo yung buhay na walang hanggan na yan. Kaya paano mo matatanggap yung regalo? Kung mapapakinggan mo kung paano mo siya makukuha. At dahil sa intimacy, dahil sa kagustuhan ni Mary na malaman kung ano ang mensahe ng Panginoon, malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, anong ginawa niya? Umupo siya sa paanan ng ating Panginoon. At eventually, dahil nakikinig siya, pinakikinggan niya kung ano ang gusto ng Panginoon, anong ginawa niya? Yan. Sa John chapter 12 verse 3, ang sabi diyan, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume, and she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. Kita niyo po, dahil malapit siya sa Panginoon, nalaman niya na malapit nang mamatay ang Panginoon, ano yung binigay niyang regalo? Ano yung pinaka-best na regalong pwede niyang maibigay sa ating Panginoon na malapit ng matupad yung kanyang misyon? Anong misyon ng Panginoon? Mamatay at muling mabuhay after 3 days. At dahil sa pakikinig niya ng pakikinig, nalaman niya na ganito ang mangyayari sa Panginoon. Dadaan lang pala ang Panginoon sa buhay natin. Ano yung pwedeng best gift na pwede mong ibigay? At nung ipinahid niya yung pinakamabangong perfume sa pamagitan pa ng kanyang buhok, kita niyo po yun? Unang-una, yung punasan mo ang paa, hugasan, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, it is a sign of humility. God teaches us to be humble as we draw near to Him. Pag lumalapit tayo sa Panginoon, hindi katulad ng paglapit natin sa mga general o sa mga matataas na tao, pwede ka pang yumabang eh. Pero kapag ikaw lumalapit sa Panginoon, matututunan mong magpakumbaba. Unang-una saan? Sa mga plano. May plano kang gawin, may plano ang Lord. Sino masusunod sa plan? Yung plan mo o plan niya? Amen? Dito natin makikita. Ano bang dapat kong gawin ngayong linggo? Magsimba o maglaba? Yan.
Magsimba o matulog na lang, maaga pa. Yan. Magsimba o magtrabaho na lang. Ang dami pong pwedeng umagaw ng atensyon mo at tuluyan ng mawala ang pananampalataya mo. Pero sa pagkakataon na ito, sa ginawa ni Mary, a good example for all of us as we get closer to God, we learn to be humble. At kapag ka ipinasailalim mo ang mga plano mo, ang mga bagay-bagay sa buhay mo, lalo na ang pinakamatinding nararanasan nating problema sa buhay natin, pag yan is pinasailalim mo sa Panginoon, ibinigay mo sa Kanyang paanan, Panginoon, di ko na po kaya, ikaw na po bahala. As you surrender your life to the Lord, and you allow Him to move and to work in your life, you will be amazed, and you will be filled with grateful heart. Ano yun? Sabi dun sa pinag-aralan, yung unang sabi, He teaches us to be humble and grateful. Dahil kapag naranasan mo ang presensya ng Diyos, nagpakumbaba ka at inintay mong kumilos ang Diyos sa buhay mo dahil nanampalataya ka sa Kanya, sabi nga call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things. Magugulat ka na lang, Lord, salamat po. Kala ko wala na talagang pag-asa. Pwede pa pala. Amen? Minsan nakakaligtaan kasi talaga natin, kapag ka nalalayo tayo, inaalaw ng Lord ang mga troubles, ang mga pagsubok, for you or for all of us to be reminded, mapaalalahanan tayo na, nandito pa ako, bakit nag-aalala ka? Bakit natatakot ka? Sabi nga, why worry if you can pray? Kung meron kang matinding baker, gawin mong baker ay ang Panginoon. Dahil hindi ka magpipay. Amen? So, napakaganda po yun na as we draw near to God, makikita mo, tinuturuan kang magpakumbaba. Tinuturuan kang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Tinuturuan tayong maging mapagpasalamat kasi unti-unti nakikita mo ang kapangyarihan sa buhay mo sa ginagawa ng Diyos. Amen? Bakit hindi ko nararanasan? Ito yon. Next. Sa pangalawang ituturo niya sa atin as we get closer, as we go deeper before the Lord, relationship, yung relasyon mo sa Panginoon, kapag lalo kang nagpakalalim, bakit hindi mo nararanasan? Kasi nga, yung pintuan ng puso mo na yan, yung kalahati, binuksan mo. Lord, itong parte lang ng kusina namin, tsaka sala ang pwede ka. Pero sa kwarto ko, sa mga private, huwag ka muna rito. Hindi ka pwede dyan. Pag Christian ka na, you identify yourself with Christ. Ang sabi ni Pablo, I no longer lives in me, but in Christ Jesus. Ang Lord na ang nabubuhay sa iyo. Kaya kapag ka wala si pastor, pag, di ba yung kanina, piniplease yung tao, hindi mo kailangan i-please ang tao. Ang Lord ang dapat na piniplease natin. So ano nangyayari? Bakit hindi mo nararanasan ang kapangyarihan? Sabi, kapag pinatungan mo ng kamay, gagaling. Kapag bless mo, mabibless ang mga negosyo. Pagka pinag-pray mo, tunay lalaya sa kanyang kasalanan. Bakit di ko nararanasan? Ang sabi po, sa James chapter 4, verse 7 hanggang 8, submit yourselves then to God. Resist the devil, and the devil will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. So, as we approach God's throne, magpapasakot ka. Submit yourselves. Bakit? Sino ba ang nagpapagaling? Hindi ang tao. Hindi ang pastor. Hindi ang faith healer. Ang Panginoon. If you recognize the power of God na kaya niyang magpagaling,
Kaya niyang bumuhay ng patay. Nababasa natin sa Biblia, oo, sinasabi natin, naniniwala tayo, ginawa ni Kristo. But why we are not experiencing it? Una-una, nadidivide ang believer sa unbeliever. Dahil nga, kaya hindi mo nararanasan, kasi unang-una, ikaw mismo, sa kaibuturan ng puso mo, hindi ka talaga naniniwala. Kaya hindi mo mararanasan. It is impossible for a man to please God without faith. Naalala ko yung seminar namin sa Grace, si Pastor Bansuelo. Ilang taon ka ng Christian? Ilang taon ka ng Christian? Ikaw. Tinanong kami lahat. Bakit hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Yun yung kasunod. Sabi niya, wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Hanggang kailan ka ba magpabago-bago ng isip? Christian ka ngayon, bukas hindi. How can you expect God to move in your life, in our lives, if we will not allow Him to be a part of your life? Nasa labas lang siya eh. Ayaw mong papasukin talaga eh. Ayaw mo siyang hayaan na yung pangit na bagay at bahagi ng pagkatao mo, isuko mo na sa Kanya. Ang tagal-tagal niya nang gustong pumasok, ang tagal-tagal niya nang kumakatok sa mga mananampalataya. Anak, papasukin mo na ako. Gustong-gusto ko nang ayusin yung buhay mo eh. Gustong-gusto na kitang yakapin at maranasan ang mga biyayang ibubuhos ko sa iyo. Lahat prinobide ko na eh. Bakit ayaw mo? Kala kasi natin, mas marunong ba tayo sa Kanya? Kala natin yung gusto natin, mas maganda sa gustong gawin ng Panginoon sa atin. Yun yung nangyayari. At ang nangyayari, when we decide to draw near to God, nung lumalapit tayo sa Kanya, mas lalo mong makikita, unti-unti, yung mga imposible, nagiging posible sa Panginoon. Kung hindi mo pa nararanasan ang kapangyarihang ibinibigay ng Panginoon, kung hindi mo pa nakikitang nagbabago yung kasama mo sa bahay, yung bumanga, yung bibig na matabil talaga, kung gusto mong tumino yung kasama mo sa bahay, hindi ikaw ang gagawa. Kung gusto mong mabago yung kapitbahay mo, kung gusto mong mabago ang magulang mo, ang kapatid mo, o kung sino mang taong malapit sa iyo, ang sabi niyan, submit yourselves then to God. Resist the devil and the devil will flee from you. Paano mo gagawin yun? Come near to God and He will come near to you. Subukan mong lumuhod. Lumapit sa Panginoon. Iiyak ang kaluluwa nila. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga kaibigan mong may sakit, mararanasan nila ang kapangyarihan dahil sa iyo. So, yung empowerment ng Panginoon, unang-unang dapat makaranas sino? Ikaw. Dapat kapag ka ikaw lumapit sa Panginoon, sabi niya, wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Amen. As we come before the Lord, dapat malinis tayo. Lahat tayo. Kasi hindi nga makakakilos ng Panginoon kung merong maruming bahagi sa atin. Amen. So, if we continue to draw near before the Lord, yan, sabi dito, He leads us to be more passionate. Una, He teaches us to be humble and faithful. Pag natutunan mo na magpakumbaba at sundin yung plano ng Panginoon sa buhay mo, natutunan mo ng i-recognize yung plan niya kaysa sa plan mo, magpapasalamat ka kasi mas maganda pala yung plano niya.
Nung nakaraan, August 27, dapat sasakay si Brother Bong. Pero, na-aksidente siya. Ang plano lang naman niya, ipasyal yung asawa niya kasi aalis na siya. Sasakay na siya ng 31. Kaya 27 naman siya pumunta sa Bitbit. Ayun, binitbit ang motor. Bakit? Na-aksidente. Hindi niya maunawaan. Ipinag-pray naman daw yung pagsakay niya sa barko. Bakit hinayaan ng Lord na madisgrasya siya? Eventually, dahil nagpapagaling ng kanyang mga sugat, ng mga tama sa siko, sa bewang, sa tuhod, mga sugat, binalitaan siya sa opisina. Kaya pala siya hindi nakasakay. Yung 5 kasama niyang dapat kasabay, lahat positive. Amen? Dapat bang palakpakan ng Diyos na yan? Amen? Maaaring pangit ang nangyayari sa iyo, pero alam ng Lord ang mangyayari sa iyo sa kinabukasan. And if we learn to trust God, doon natin mas lalong mapapapurihan at pasasalamatan, Diyos dakila ka sa buhay. Kala ko pangit, pero sa ikabubuti ko pala. And God will empower us. He will continue to empower us as we draw near to Him. Amen. At sumunod na na-reschedule, August 27 dapat. So, ginawang September 5. Ang sakay ng mga kasama niya, September 7. Nagre-reklamo siya sa akin kasi ginawa siyang September 5. Inihiwalay na naman siya. Ay, pinag-iinitan talaga ako ng opisina na ito, pastor eh. Ay, sasakay na nga ako eh. Pero bakit hindi pa ako isama doon sa mga ang hirap-hirap ko bumiyahe mag-isa? Sabi ko, bro, nakapagpahinga ka naman ng mahaba na, di ba? Pinagbigyan ka na nila. Pagbigyan mo na. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Kahit gustuhin mo ngayon sumakay, pag ayaw niya, hindi ka talaga pasasakay. Pagsakay niya, di ko inaranting ulit dun sa Germany. Nung nandun na siya sa hotel, sumunod na 2 araw, 7, dumating na rin yung kasama niyang 4. Nung naka-quarantine sila for 14 days, lahat sila tinawagan, huwag kayong lalabas, huwag kayong lalabas. Meron lang isa na sinabi, positive ka. Kita niyo po yun. Sa sunod na pagsakay niya, meron pa rin palang isa, kaya hindi talaga siya pinasasabay ng Lord. At naiiyak siya, nasa barko siya, kinikwento niya yung mga pag-iingat ng Lord sa kanya, doon sa. Kaya, kala natin mas maganda yung plan natin sa Lord. We cannot outgive God. Kapag may binigay ka sa Lord, kung ano man yung talent na binigay mo, ano man yung ipinangako mo na gagawin mo, masigit pa doon ang gagawin ng Lord sa iyo. Amen? So, as God empowered us doon sa banal na espiritu, sa talent na meron tayo, meron pa siyang itinuturo na isa. Ang sabi niya, He leads us to be more passionate. As we go deeper in the relationship, ipaparanas niya yung tunay na purpose na gusto niya sa atin na. Ang sabi dun sa Luke chapter 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ito po yan. Nababasa po ba? Ito po yung kwento ni Samuel na pagkatapos ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa iba't ibang kapamaraanan, ang bayang Israel, yan, sa 1 Samuel chapter 8 verse 19 hanggang 22, hinayaan ng Diyos
at pinagbigyan niya yung kahilingan ng mga Israelitang magkaroon ng hari. Pero ayaw ng Panginoon na magkaroon dahil sino ba ang hari ng Israel? Nag-iisa lang, si Yahweh. Pero dahil makukulit at matitigas ang ulo ng Israelita, pinagbigyan. Itong si Propeta Samuel, kung babasahin natin yan, verse 19 yan eh. Sa bandang taas, sa verse 10 pababa, makikita natin, if you will have a king, you will have to take all the consequences with it. Kapag nagkaroon ka ng hari, ito ang mangyayari sa inyo. Kukunin niya yung mga tao sa inyo, pamilya nyo, at gagawin niyang katulong sa kanyang kaharian. Yung kamelyo nyo, pag kinuha niya, wala ka nang magagawa. So, lahat yun, kumbaga, dinitalye ni Propeta Samuel sa kanila, pero ang sagot nila, but the people refused to obey the voice of Samuel. Sa kabila ng lahat ng paalaala at warning ni Samuel na hindi maganda ang may hari, dahil ang hari nila ay ang Panginoon, ang sagot nila, no! But there shall be a king over us, sabi ng mga Israelita. Gusto talaga nila ng hari. At ano nangyari? Ayan, sabi niya, the Lord grants Israel request. Hinayaan na lang. May pagkakataon ba na sa tagal mong mananampalataya, na sobrang kulit nung kasama mo sa bahay, na sobrang kulit nung dinidisciple mo, na sobrang pasaway nung tinuturuan mo, nung inaakay mong kaluluwa na pag inaya mo, ay bigla na lang sumasakit yung ulo. Gusto rin, hindi ako pwede sa Bible study. May kilala po ba kayong ganyan? Biglang nilalagnat pag may prayer meeting. Huwag po kayong mapagod. Kasi si Propeta Samuel nga eh. Hindi niya tinatakot. Sinabi niya ang consequence. Pero gusto pa rin. Makulit talaga. Matigas talaga ang ulo. Pero anong nangyari? Pagkatapos na bigyan ng hari, gusto ng mga Israelita, basbasan pa niya. Kita niyo po yun? Sinabi mo na hindi dapat ito, pero ginawa pa rin nila. Tapos gusto nila kasali ka pa rin. Parang gusto nila maging compromiser ka. Alam mong mali yun eh. Nakakalungkot man isipin bilang mga manggagawa ng Panginoon. Kailangan mong pagtiisan para mawin mo yung kaluluwa nila sa Panginoon. Ano po yung sabi doon? He leads us to be more passionate. Sabi diyan, maging ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Minsan, sa ayaw at sa gusto natin, kahit makulit, pagtitiisan, pagpapasensyahan, uunawain mo. Ayan. Bilang pastor, yan kay Pastor Elvin, ranas na ranas niya yan sa mga estudyante niya sa OLSA. Ewan ko lang dito sa mga member natin dito. So, bilang manggagawa ng Panginoon, kung ikaw napapagod na, kung ikaw nahihirapan na, sa pag-akay ng mga kaluluwa pero ayaw, nagtatago pa, parang pinagdidirihan pa yung Biblia. Ano ba yan? Bible na lang. Nag-uubos na kayo ng oras sa prayer meeting ngayon. Kung simba-simbang ingay-ingay dyan. Nakarinig ka na ba ng ganyan? Pinaakay mo na, pinamasahian mo pa para makapagsimba lang. Binilan mo pa ng damit, binilan mo ng sapatos, halos bihisan mo na, pinakain mo pa. You do everything just to save them, to bring them to Jesus' feet. Mailapit lang sa Panginoon, tapos tataguan ka, nilalagnat daw, inaantok. Kung naranasan mo yan, glory to God.
Kasi andiyan ka, nagtsatsaga ka pa rin. Pero kung sumusuko ka na, ang Panginoon, hindi ka sinukuan. Ang Panginoon, nung tumatalikod ka dun sa pastor na nangungulit sa iyo noon, hindi siya nagsama. Kaya ka Christian ngayon. Kasi iniiyak niya ang kaluluwa mo noon. Kaya ka naging Christian at nagpapatuloy ngayon kasi may makulit na pastor na nagba-Bible study sa iyo kahit ayaw mo. Merong pastor na kahit paunti-unti sinishare yung Word of God kahit hindi mo alam Bible na pala yung sinishare niya. Yung buhay na pinapakita niya kasi gusto niya mawin ka din, maging Christian ka din dahil yung kaluluwa mo mahalaga sa Panginoon. At yun ang dahilan bakit nagtitiis, nagtsatsaga, nakala walang kwenta yung ginagawa. Kasi ang Panginoon, yan din ang ginawa sa amin. At sana, magawa mo rin yan sa pinakamamahal mong tao sa buhay mo, na hindi pa nakikilala ang Panginoon. Pay it forward. I ask everyone to close your eyes. Isipin mo ngayon yung tao na alam mo wala sa Panginoon, na malapit sa buhay mo. Sa pamilya mo na mismo, sino ang hindi paligtas? Sino yung naiirita kapag ka nagsasalita ka patungkol sa Panginoon? Isipin mo siya ngayon. Mapapasa impyerno siya. Do you have burden in this soul? Kaya mo bang i-commit sa Lord na, Lord, from this day on, I will kneel down before you. Have mercy on her. Have mercy on him, Lord. Iligtas niyo po siya. Gaya ng pagliligtas mo sa akin, Lord. I want to draw near to you. I want to follow you, Lord, yan. Kung paano nagpakumbaba ka, inalis mo ang iyong pagka-Diyos para iligtas ako. I am here right now. Save my family, Lord. Kahit matigas ulo niya, kahit sinasabi kong huwag na siyang uminom, kahit maraming salita akong naririnig sa kanya, Lord, hindi ako magsasawa. Dahil mahalaga ang kaluluwa niya. I want him to be saved. I want them to be saved, Lord. At yan ang nais ng Panginoon. We should never stop praying for them. Have burning for the souls. As we draw near to God, malalaman natin ang kaluluwa mo mahalaga at ang kaluluwa ng pamilya mo. Huwag mong hayaan na relax na ngayon. Huwag mong hayaan na wala kang ginagawa. Dahil yan ang gustong-gusto ng kaaway, yung wala kang gagawin. God wants to empower us to overcome evil with good. Just learn to be humble before the Lord. Give up everything, all your weaknesses. Aminin lang natin sa Panginoon na hindi na talaga tayo. Kakasala tayo. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us in our all unrighteousness. God wants to purify us. God wants to empower us to do His will. Not my will, but yours be done. May I ask everyone to stand?
At kung meron tayo ng nagawang mga pagkukulang at hindi natin nagagawa yung kalooban niya, kung titignan mo ang sarili mo ngayon at nandiyan sa harapan ng Panginoon, how's your spiritual life? Malapit ka ba sa Kanya? Kapag tumatawag ka ba, alam mo, naririnig niya? O sobrang layo niya na parang hanggang bubong na lang yung salita mo? Dahil pa rin ang pananalangin ay kinatatamaran na. Ang pagbubuklat ng Biblia ay nakakawalang gana na. God wants to draw near before us. Gusto kanyang yakapin. Gusto niyang ipadama ang pag-ibig niya. Gusto kanyang i-bless. Pero ikaw mismo nagdidesisyon na parang mas magaling ka pa sa Lord. Allow God to move in your life. Draw near to Him, and He will draw nigh to us. Habang inaawit natin yun, draw me close to You. Kausapin mo siya. Lord, gusto ko mapalapit sa iyo eh. Gusto kitang maranasan, Panginoon. Hallelujah. Kung meron man tayong mga pagkukulang, isuko na natin upang malayang makakilos ang Panginoon. Draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take Your place. To be the one of Your embrace. Help me find a way, bring me back to You. You're all I want. Sabihin mo sa mga You're all I ever needed. You're all I want. Help me believe I need. Sabihin sa Panginoon, draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take Your place. To be the one of Your embrace. Help me find a way.
ating mga kamay. As a sign of surrender to the Lord, sabihin mo, kailangan kita, Panginoon. Your God, I want you. I am a need. Your God, I am a need. Your God, I want. Help me know you are near. Brothers and sisters, God wants to move in your life. Kung may bahagi ng buhay mo nahihirapan ka na, isuko mo na sa Panginoon. Hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Tawagin mo siya. Hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Yung mga hindi mo na kaya para sa Panginoon na yan. Kung hindi mo kayang mabuhay ng bahagi ng karakter mo, ang Diyos ang magbabago sa'yo. Yung kasama mo sa bahay, kaya niyang baguhin niya. Yung problema mo sa hanap buhay, kaya niyang solusyonan niya. Just learn to trust the Lord. God is more than enough in your life. You're all I want, Lord. You're all I want. You're all I ever need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you only. For the last time, mula sa puso mo, awitin mo sa Panginoon. Mula sa puso na yan, sabihin mo, Lord, kailangan kita. Ikaw ang kailangan ko sa buhay ko. I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you only. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful message of yours. Lord, we want to draw near to you. We want to experience your power. Lord, kung ano man yung mga pagkukulang, mga kahinaan, mga bagay na hindi namin nagagawa pa noon, Lord, we ask you, Holy Spirit, to empower us, strengthen us, Lord Jesus. Let courage to obey your word. Let your will be done, not ours, Lord. Salamat po sa patuloy na pakikipagtagpo niyo po sa amin. Salamat dahil patuloy kang nararanasan ng mga taong humahanap sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagpapalakas mo, Panginoon. Minsan nangihirapan na kami sa nais mo na ang kaluluwa na yan ay maligtas. Nais mo ang pamilya namin ay maligtas. And hindi kami titigil kahit nahihirapan, Lord. We want you to move in our lives. We want you to move in our family's lives, Lord. Salamat po sa kaligtasan ng aming buong pamilya. Salamat sa kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay ng Jesus. Hallelujah. 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 Ikaw ang makapulihan. Ikaw ang maluhati, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Glory belongs to you, Lord Jesus. Glory belongs to you, Lord. Hallelujah. 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 Come on, brothers and sisters. Sabihin mo sa Panginoon kung sino siya. Ibigay mo na siya sa Panginoon. Ang pangalan niya. Nailigtas siya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggang ipagkakaloob niyo. Oh,
as we draw near before you. Lord, salamat po for empowering us, for strengthening us. I do believe, Lord God, nasa oras na ito, Lord God, ay may ginakagan po ka patuloy na pinalalakas, Panginoon, sa aking mga kapatid na pinanghihinaan sa kanilang pagmiminister, Lord God. Lord, continue to remind them, strengthen them, Lord God, na there is hope sa mga ginagawa namin, Lord God. We will become victorious dahil Ikaw ang kasama namin. We will become victorious kasi Ikaw ang makapangyarihang Diyos sa lahat ng aming pinagdaraanan na ito. Kahit sa pandemya, Lord God, hindi kami titigil. Paglilingkuran ka namin, itataas ka namin sa ulit namin lahat. Salamat po sa ilang bibigyan ng pinakamataas na papuri. Sa salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.